Tayo po yumuko at manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapunta, makapagpuri, at ngayon po makinig na yung salita. Lord, hinihiling po namin yung pagsama mo, yung karunungan mo, yung pangunguna ng yung banal na Espiritu. Lahat po ng aking sasabihin ngayon, lahat po ng aming mapapakinggan, wala pong ibang maitataas kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan at patuloy mo po kaming patuloy na maging kalugod-lugod na ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Hesus. Amen. Yan, pwede ba? Palapaman natin si Lord. Nalakas ah. Mas paki-high five na muna yung katabi mo. O, pakisabi, it's officially matatapos na yung first half ng taon. Ayan. Kasi, ano na ngayon eh? June pa lang. June 29. So, next week, July na. No? Natapos na yung 6 months. May sisilip na niyan. Mga later on, sisilip na si Jose Marichan. Eh, no? Ganito. Lately kasi, medyo madalas ako manood ng balita ngayon. Nababaltaan niyo po ba yung nangyayari ngayon sa paligid? Pamilyar po ba kayo sa gera ng Russia at Ukraine? Yung Iran at Israel. Yung Pilipinas at China na nangyayari sa West Philippine Sea. Aware din, no? Tapos later on, nanonood naman ako sa social media, grabe naman yung mga patayan. Merong kumakain lang sa restaurant, biglang pinagbababaril. Merong naglalakad, hold upin. Tapos pag sasaksakin. So parang patindi lang patindi yung kasalanan, no? Tapos naalala ko, last April, Wednesday noon, nasa opisina kami, Wednesday, pinapasama ako sa Thailand. Lilibad ng Thursday kinabukasan. Buti na lang hindi natuloy kasi meron akong mga prior na meeting. May pinapuntang iba. Pagpunta ng Friday ng Thailand, lumindol. Na-cancel yung event. Nandun lang yung pumunta ron para mag-staycation. Kaso lang, hindi niya na-enjoy kasi lumindol. At to the point na kanikwento niya sa akin, pagbukas ng elevator, nagugulat siya, nagtatakbuhan na yung mga tao, napatakbo siya kasi lumilindol na pala. So, ang dami na nangyayari ngayon. Sobrang, pag inobserbahan mo yung mundo, gera, calamity, pasamaan ng pasamaan tao, ang dami na rin mula ang propeta. Tingnan mo yung katabi mo. May tinuturo bang iba yan? Ang daming mula ang propeta. May rin nakausap kami rito nung mag-election, nagkakampanya ng appointed son of God daw. So, ang daming mga false information, no? At para patunayan lang yung mga nangyayari ngayon, para meron lang kayong visual sa mga hindi pa nakakaalam. Meron akong video rito na inihanda. Later on, pag-uusapan natin lahat, pero gusto ko lang mapanood nyo yung short clip na to. Okay? Sige po, pa-play. Okay. Yung nangyayari recently sa Iran at Israel. May video pa yan, hindi ko na lang sinama. Yung mga bata, nasa underground sila nagtatago. Iyak na iyak yung mga bata pag may pagsabog na naririnig. Sobrang trauma ang inaabot nila. So nakakaawa. Ngayon, bakit ko yan pinapakita? At bakit ako nagkikwento sa inyo ng mga nangyayari ngayon? Alam nyo ba ang topic natin ngayong buwan?
at alam ko malinaw na sa inyo to kasi prinish na to ni Pastor Ray, ni Pastor Jello, ni Pastor Jojo, na ang ina-explain sa atin na topic for the month is all about what? Sino nakatanda? It's all about repentance. Okay? So, pasadahan ko, natutuwa ako sa praise and worship kanina kasi hindi naman kami nag-usap pero align yung kanta dun sa topic natin ngayon. Kaya sabi ko, Lord, kasi ang every time na naka-assign ako, sabi ko, Lord, kung di mo ako sasamahan, muna ako patayuin. At natutuwa ako sa Panginoon kasi every time na day by day, siya mismo nagpapasok ng message eh. Pero ngayon, define natin yung repentance para maunawaan ng bawat isa. Okay? Sige, pwede pong yung meaning muna ng repentance. Okay. Repentance means a change of mind, heart, and direction. Take note, it's not just feeling sorry. Hindi ito yung parang nagsosorry ka lang but turning away from past wrongdoing and committing to a new way of life. So, ibig sabihin ng repentance, hindi yung sorry, then ulit. Sorry, then still commit sin. Aminin mo kasalanan, then still commit. But, most of the people, and also Christian, nangyayari yan. Nakinig ako na ibang preaching sa CCF, kung saan-saan man. Ang laging problema, sorry, commit sin, repent, commit sin, repent, commit sin. Ulit-ulit. Bakit? Because we are just a human, no? Na nagkakamali. Pero kailangan natin maintindihan ngayon na meron kasing tinatawag na genuine repentance. Okay? At alam ko, malinaw sa ating lahat. Teka lang, ko lang po, bago tayo mag-start doon sa pinaka-topic natin. Yan yung meaning ng repentance. Sino po rito yung pag namatay ngayon, pupunta ng langit? Taas ang kamay. Amen. Sa youth. Teka lang Gusto ko lang ma-confirm Pag namatay ngayon, anong oras na? 9:13 o 9:13.35, mamamatay. Sino pupunta ng langit? Taas ang kamay. Gusto ko makasigurado tayo na lahat tayo sigurado. Bakit? Ang topic na pag-uusapan natin ngayon, ang title na pag-uusapan natin ngayon is, are you ready? Isa pong big question. Isang malaking tanong na dapat talungin natin sa sarili natin at sa bawat isa, handa ka na ba? Kanina pinag-uusapan natin yung nangyayari sa paligid at alam nyo ba sa Bible, even Jesus mismo nagsabi kung ano yung palatandaan na malapit na siyang bumalik. O malapit nang mangyari yung rapture, yung pagbabalik ng Panginoon. Kanina, yun yung kanta natin sa PAS, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Di ba? So, basahin natin yung Matthew 24, verse 1 to 15, para ma-compare natin yung nangyari ngayon sa yung sinasabi ng Bible. Okay? Sige, paki-flash po yung samahan niyo ako kung may Bible, buklatin natin. Sabi sa Matthew 24, verse 1 to 15, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, take note, si Jesus ang nagsasabi nito nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po pa mangyayari ang mga sinasabi ninyo o ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ulitin natin yan Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian.
magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Last, kapag nakita ninyo nagaganap nasa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito na nagbabasa. So, ito na po yung last, no? Ayan. Mateo 24 verse 1 to 15. Pag binasa nyo yan, yan yung palatandaan na malapit ng bumalik o malapit na uli yung pagparito ng Panginoon. Balikan natin. Verse 1. Pwede natin ulitin. Verse 2. Verse 3. Verse 4. Verse 5. Ito. Tingnan natin ha. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligtas. May nababaltaan na po ba kayong ganyan? Amen? Meron na. Marami. Sige, next natin. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Meron? Nangyayari? Grabe. Ngunit huwag kayong mabahala. O sige, next natin. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din na mga kaharian. Nangyayari po ba? Nangyayari. Next. Next. Kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Nakaranas na po kayo nito? Parang ina-outcast kayo dahil di kayo umiinom. Ina-outcast kayo dahil nagba-Bible kayo. Ina-asal kayo dahil lumatin kayo ng Bible study. Nangyayari, no? Youth, tama, nangyayari? Parents, nangyayari po? Next. Marami ang tatalikod sa kanilang panampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Okay, okay na yan. Gusto ko lang pong patunayan, kaya natin iniisa-isa. Yung sinasabi ng Bible na sign na malapit na dumating si Lord, nangyayari na. Kaya ang topic natin ngayong buwan, repentance. Kaya kanina sinisigurado ko, pag pa kayo namatay, o kung darating pa si Lord ngayon, kasama ba kayo talaga sa kukuhanin? Are you ready? That's the big question na dapat nating alalahanin, no? Kasi mawawala ng silbi, kahit anong pagod mo sa ministry, kahit anong ginagawa mo, anong ng Word of God, at the end of the day, nag-rapture, nandiyan ka naiiwan, lahat nawala. Kaya ito yung panahon na hindi natutungkol muna sa mga bagay na pagtugtog, pagsayaw, pagalingan. Hindi. Ito yung tungkol na sa sarili natin. Tungkol na sa sarili mo. Nag-repent ka na ba? May tinatago ka bang mali? Inamin mo ba? Willing ka bang i-turn away yon? Nag-sorry ka ba kay Lord? Inamin mo ba yon? O hanggang ngayon, tinatago mo? Ito ang question. Are you ready? Point number 1. Itong kailangan natin gawin ngayon. Be serious. Maging seryoso ka. Pakitapik nga yung katabi mo, pakisabi, huwag kang papetiks-petiks. Huwag kang papetiks-petiks. Kasi alam nyo, ngayon, ito yung panahon na napaka-importante, i-take note natin, yung mga naririnig natin, especially yung mga ganitong sign, ganitong babala ng Bible. Sabi sa Matthew 24, sign yan na pagbabalik. Nangyayari lahat. Sinabi nyo kanina, na-experience nyo, nababalatan nyo. Ibig sabihin, malapit na. Nandito na tayo sa end times. Okay.
Mayroong isang matandang karpintero. Yung matandang karpintero na yon, napakagaling nun gumawa ng bahay. Kaso lang, ang case, 59 years old na siya. 59. Magbe-birthday na siya ng next month. So next month, anong age na niya? Ang galing sa mata. 60. So dahil 60 na siya, ano na yung mangyayari? Retirement. Senior na. So mag-retire na siya sa trabaho. Sabi ng company, napakagaling nito, 59 years old. 30 years to nag-serve sa company. Ngayon, bago mag-retire, although ang tagal niya na nagtatrabaho, magaling siya, sabi sa kanya nung boss, ikaw, bago ka mag-retire, gumawa ka muna ng isa pang bahay, gawin mo sa loob ng 1 buwan bago ka mag-retire. Ngayon siya, iniisip niya, pa-retire na ako, inuutusan pa ako. Pero wala siyang magagawa kasi boss niya yun. Ginawa niya, binigyan siya ng isang lupa, anong materyales ang gamitin mo, ibibigay sa'yo, sabihin mo lang. Ikaw bahala sa design, ikaw bahala kasi magaling ka dyan. Yung ginagawa niya yun, wala na siyang gana, hindi na siya seryoso. Kasi nga, ayaw na niya, pa-retire na siya, hindi na siya seryoso eh. Hindi na niya mahal yung ginagawa niya. Gumamit na siya ng mga kahoy na available lang, hindi na ganun ka-quality. Yung pagpokpok niya ng pako, hindi na ganun kadiin. Yung semento, hindi niya na inayos yung halo. To the point na nabuo niya yung bahay, pero hindi na yun kasing ganda kagaya ng ginagawa niya nung una. And then, bago siya mag-retire, pirinesent niya yun sa may-ari. Sabi niya, boss, ito na po yung pinapagawa niyo. Ngayon po, mag-retire na po ako kasi birthday ko na po bukas. Sabi nung may-ari, maraming salamat. Alam mo ba na yung ginawang bahay yung pinagawa ko sa'yo? Regalo ko yan sa'yo. Dahil sa service mo sa company at dahil sa galing mo, sa'yo na yan. Nagulat siya at inisip niya na yung bahay na regalo sa kanya, hindi quality yung pagkakagawa. Bakit? Hindi niya sineryoso eh. Hindi na siya seryoso nung ginagawa niya yun. Tignan mo yung katabi mo. Bang paglilingkod niyan kay Lord, seryoso pa rin? O baka hindi na quality kaya nung una? Tignan mo nga, pa-retire na ba yan? Baka bukas, retired na yan. O yung mga senior natin, nag-retired na ba talaga yan? Ito ang gusto ko maunawaan. Bakit ko yung pinwento, no? Minsan, ang galing mo nung una, pero habang tumatagal, nawawala ka na sa pagkaseryoso, papetiks-petiks ka na. Kaya nga nangyayari, yung output na nilalabas mo, hindi na quality. Ganyan din kasi sa Christianity. Ganyan din sa paglilingkod kay Lord eh. Sabi sa verse 1 to 8, pagka inopen uli natin yan yung mga palatandaan na mangyayari na eh. Yung rapture. Kaso lang, ang nangyayari sa tao, kung kailang lumalabas na yung mga sign, lalong nawawala sa pagkaseryoso. Baliktad. Kung kailan ka dapat magseryoso dahil alam mong parating na si Lord, nawawala ka. Alam niyo kung bakit? Sabi sa Pahayag chapter 2 verse 2 to 4. Sige, paki-play po natin yan. Ito yung paki-flash natin ito. Ito yung isa sa mga bagay na lagi nare-remind sa akin ni Lord eh. So napakahalaga nito. Sinabi ito sa iglesia ng Efeso eh, no? Pag binasa niyo sa Bible. Pero ito'y reminder sa ating lahat. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nasasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Ano ibig sabihin yan? Yung pag-ibig mo noong una, hindi na kagaya nung dati. Hindi ka na ganun kaseryoso. Ano nangyari? Yung paglilingkod mo hindi na quality. Kagaya ng kwento ko kanina, regalo pala sa kanya yung bahay. Hindi siya masaya ngayon. Bakit? Kasi alam niya yung gawa niya, hindi seryoso doon. Baka pag lumindol,
Bagsak agad yon. Bakit? Hindi ka seryoso. Pwede bang mangyari sa buhay mo yon na nagkakaproblema ka ngayon, yung time na sinusubok ka, nagkaroon ka ng konting problema, guguho ka na, bakit? Baka hindi ka kasi seryoso na. Check mo yung sarili mo. Kasi ngayon, sa Matthew 24, kailangan mo maging seryoso. Bakit? Sign na malapit na dumating si Lord, nangyayari na. Obserbahan natin. Okay? So, isa sa mga bagay na alalahanin natin, sabi dyan, first love, yung pahayag 2:24, yung pag-ibig mo nung una, nanlamig na, nagbago na. Sa una lang tayo magaling. Doon lang tayo magaling kapag baguhan pa tayo, pero habang tumatagal na, okay na yan. Pag unang pasok natin ng ministry, hindi ako malilate. Habang after 6 months, okay na yan. Mga papansinin. Okay na yan. Sila na bahala dyan. Matagal na kaya ako rito. Sila naman, di ba? Parang, tapos na ako dyan. Yan yung mga typical na nangyari. Even me, dumating ako sa ganyang point na ganyan naging kaisipan ko. Pero tinatama ako ng Panginoon. Kasi day by day, araw-araw na lumilipas, kagaya ang sinasabi ko, ang bati ko sa inyo kayo na it's officially matatapos na o natapos na yung first half ng taon. Tatahakin natin yung July to September. Lumilipas ang araw. Palapit na ng palapit si Lord. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod. Pag nanood kayo ng balita, di ba, si US nakailam na sa gera ng Iran. What if magka-World War III? Tapos hindi ka pa rin seryoso. May nagpe-pray ba rito para sa bansa? May nagpe-pray ba rito para sa pamilya nila? O we're just praying kapag meron tayong pag nararamdaman ng sakit o nangangailangan. So, yun ang kailangan nating i-check. Be serious. Okay? Are you ready? That's the question. That's the title. Kailangan mong paghandaan yan. Ready ka na ba sa pagbabalik ni Lord? Para magawa mo yun, kailangan mo maging seryoso. Balikan mo yung pag-ibig mo nung una. Sabi sa Matthew 24, pag-ternis mo uli yun, kung babasahin natin, sign, pinapatunayan ng Bible na malapit na dumating si Lord. Point number 2. Be different. Ito, napakatindi nito. Gusto kong ipanood sa inyo, actually napag-usapan na ni Pastor na huwag na ikalat yung mga video na to, pero gusto ko lang ma-aware ang lahat kung hindi pa kayo aware na grabe na ang kasamaan at grabe na yung panloloko ng tao. Kasi even impyerno ginagawang katatawanan. Sige, pwede paki-play natin. Halo guys, nyobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Liburan dulu guys, nyobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Sige, okay na yan. Merong isang parang resort. Itsurang impyerno. Hello? Itsurang impyerno. Tapos nagsiswimming sila ron. Nagbibideo. Alam niyo impact niyan? Yung pagpunta natin sa impyerno, nagiging katatawanan. Which is, ayun yung pinakamahirap na kakahinat na natin. Kaya ang tanong natin ngayon, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pagbabalik ni Lord? Paano ka magiging handa kung makikiisa ka at hindi ka magiging different sa mundo? Yung mundo, ginagawang katatawanan yung impyerno. Ginagawang katatawanan yung nangyayari ngayon. Kaya, repentance, sabi kanina, dinipay natin repentance? Hindi ito feeling sorry lang. Hindi ito parang gusto mo lang mag-sorry. Pero, ang repentance, yung genuine repentance, change of heart, change of mind, and turn away from sin. Turn away from typical mind. So that's the genuine repentance na kailangan alamin natin, kailangan gawin natin. Be different. Maging kakaiba ka. Roma 12:2. Sabi sa Roma 12:2, huwag tayong makiayon di ba? Sige, paki-flash po, basahin natin. Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kadlugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Magbago kayo ng pag-iisip, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Alam nyo, bago po ako mag-came up sa preaching na to,
Dami rin po kasi nangyari ngayong linggo eh. Ayun na, kwento kay Kuya Ge, sa Tito Chris. Nung Thursday kasi, graduation ni Karil, nakaliba ko, biyahe kami na Pampanga. May mga problema sa opisina. Friday, lumuwas ako. Bumiyahe sa office. So, nagpark ako sa free parking. Iniwan ko yung sasakyan doon. Pasok ako sa office. Mga 10 yun, 10. Out ako ng 5. Excited na ako kasi uwi na akong Bulacan eh. Kasi nga magpe-prepare ako ng preaching, something ganyan. Pagbalik ko sa parking, yung sasakyan ko, ang daming tama. May UP yung gilid, ang daming gasgas. Without knowing ano nangyari. Tawag ako ng guard. Sabi ko, sir, mainitin kasi ulo ko eh. Nung time na pagka ganun eh. Sabi ko, sir, may nangyari kasi. Pero kalmado naman ako. Kitang-kita ko na, may suspect na ako eh. Yung tent na katabi ng parking, tinali eh. Nung una kasi hindi nakatali yung feeling ko nabagsakan. Sinasabi ko sa guard, feeling ko nabagsakan eh. Ganyan. Dinideny nila. At walang CCTV sa area. Wala rin nakakita. So sabi ko, no need na makipagtalo kasi kailangan ako maging kalmado eh. Pwede naman ako magpakilala ron eh. Sabihin ko, hindi mo ba alam, dito lang ako trabaho, ganito ako dito. Bakit hindi ka makipag-coordinate sa akin? Eh, guard kayo sa vicinity. Pero hindi natin kailangan ganun eh. Ngayon, ang sabi ko, sir, ganito na lang po. Pwede po ba manghingi ng incident report? In case po kailanganin ng insurance. Alas 6 kami nandun, ayaw nila akong bigyan ng incident report. Tinawagan pa ako, tinawagan sila, saka sila magbibigay. Inabot ako ng alas 9 ng gabi. Kakahintay. Alas 5 nangyari yun. Hinanap pa rin nila yung mga signatory, so nakakuha ko incident report. Punta ako ng police station ng Pasig para lang magpa-police report. Kasi kailangan ng insurance eh. Pagpunta ko doon, may pila. Kasi may mga nagkabanggaan nung una, isa lang ang pulis na nag-aasikaso. Mag-aalas 12 na, saka pa lang ako napunta sa pulis. Friday ito. Sabi ng pulis, hindi kita mabibigyan ng police report kasi walang CCTV, mag-iimbestiga pa kami, kailangan mo muna manumpa sa abogado. Sa madaling salita, umuwi ako ng Bulacan, madaling araw na. Sabado ng madaling araw. Tayo Sabado ng madaling araw, meron pang don't watch yung president, vice president, hindi ko na talaga kinaya. Ngayon, kinakalma ko yung mind ko eh. Kasi sabi ko, Lord, preacher ako sa Sunday. Noong nakaraang preaching ko, habang bumabiyahe ako, nasiraan naman ako ng motor. Papunta rito. Sabi ko, Lord, parang sinusubok talaga ako ng kaaway. Pero Lord, thank you kasi yung kaisipan ko ngayon, hindi nakagaya ng dati. Kasi matagal ako nawala sa preaching ministry. Ako ng Pasay, naiinis na kasi si Pastor Jello. Kasi kung nangyayari yun that time na hindi maayos yung isip ko, sasabihin ko, Pastor Jello, nagka-problema ako sa sakyan, ikaw muna sa Sunday. Pastor Ray, ikaw muna sa Sunday. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na nung time na yon, pauwi ako, madaling araw, nag-iisip ako about preaching, pinapasok ni Lord yung mensahe sa akin eh. Yung verse, pinapaliwanag niya. Yung kwento, yung mga illustration, lahat binibigay niya. Sabi ko, Lord, lagi kong prayer, kung di mo ako sasamahan, wag mo na akong patayuin. Pero alam niyo yung nangyari na yon? Ngayon, nakamotor ako kasi yung sasakyan ko ginagawa sa bahay. Kasi, si Papa, tinulungan ako ng tatay ko, hindi naman namin pinasok sa insurance kasi pabalik ako ng Pasig, balik ako ng Toyota, papasa ko yung ganito. So, ganun din. Pag tinotal mo yung gas, ganun din. Pinakanbas na namin sa labas, gagawin na lang. Pero ang sabi ko kay Lord, Lord, kahit na may additional na ganitong problema, isa lang napatunayan ko eh. Pagka meron kang puso sa Panginoon, sinasamahan ka ni Lord, hindi naman ibig sabihin walang mangyayaring hindi maganda o hindi mo gusto. Mangyayari yun, pero hindi ka niya papabayaan. After nun, merong mga kaopisina ako, nabalita ako na aksidente. Tumawid sa sakyan sa SLEX. Sabi ko sa Panginoon, yung nangyayari sa akin, pag na-stress ako, ang mild lang. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung be different mind, binigay niya sa akin. At ayun ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Nowadays, pwedeng may mangyaring hindi mo magustuhan, pwedeng hindi align sa gusto mo, pero ang sinasabi ng Bible, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo, magbago kayo ng pag-iisip upang maunawaan yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi si Lord, may plano sa'yo. Kaya nga may tinatawag na blessing in disguise eh. Gusto kong pumunta ng Thailand doon. Alam niyo ba nung pinapunta ako? Kasi hindi pa ako nakakapunta doon eh. Kakain ako nung
Laksa ba yun? Singapore kasi yung laksa, pero meron doon na masarap sa Thailand. Yun. Every time na pupunta kasi ako, yung naghahanap ako ng mga unique na pagkain. Gusto ko. Pero meron akong prior meeting. Kaya pala, lilindol. So, pagka nag-isip ka na, bakit ganito? Lagi na lang negative. Bakit? Ang daming na, bakit nagka-problema pa? Bakit ang nangyayari, mawawala ka kay Lord. Mawawala yung focus mo. Pero pagka you are thinking differently, nagbabago ka, nakatutok ka sa Panginoon, nakatutok ka sa promise ni Lord, lalo na sa last day ngayon, nag-go-observe ka, seryoso ka, ready ka, focus ka kay Lord, hindi ka rin niya pababayaan. At ayun yung pinagpapasalamat ko lagi. Hindi maganda yung nangyari, pero hindi niya ako pinabayaan. Andito ako ngayon, sa salita. Hindi niya ako pinagkulang, hindi niya ako pinabayaan. Okay? So, gusto ko lang maintindihan, lagi niyong tatandaan, lagi niyong tatanungin sarili niyo, are you ready sa pagbabalik ng Panginoon? Dapat ready ka. Number 1, kailangan mo maging seryoso. Number 2, maging different ka sa mundo. Kagaya nung video kanina, ginagawang katatawanan ng impyerno. Huwag tayo makikisa doon. Huwag natin yung tawanan. Typical lang yun. Pero ano pa? Mino. Bisyo. Ay kipagtawanan sa kung anong green jokes. That's the typical na kailangan nating maging seryosong, maging kakaiba. Point number 3. Be firm. Sige, pakibalik nga sa point number 2. Tapos paki-open natin yung verse 9 to 12. Ayan. Verse 9 to 12 ng Matthew 24. Kasi kailangan mo talagang maging kakaiba. Kaso lang, pag naging kakaiba ka, meron ding consequence yan na kailangan ready rin tayo. Kaya gusto kong balikan Pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. O sige, okay na yan. Mararamdaman mo na nagiging iba ka kung hindi na lahat nagugustuhan ka. Pero pag lahat trip ka, kahit anong kalokohan, join ka, hindi ka na nararamdaman na nagiging kontra ka, baka hindi ka nagiging different. Medyo umiiwas ka lang. Kailangan mong tignan yung sarili mo at kailangan maging ready ka na. Sabi ng Bible, kapupukutan ka talaga. Kasi nga, nowadays, last day, ganyan yung mangyayari. Point number 3, be firm. Napanood niyo na po ba yung movie na Left Behind? Hindi pa. Sige, gusto kong makita nyo yung movie kung ano talaga yung pwedeng mangyari sa araw ng rapture. Para aware kayo. Okay, sige, play natin. May sounds. Pwede pa. Pa-replay na lang, bro. Dad tell you about my game? Are you kidding me? You're all we've talked about. He said that you were the greatest baseball player in the whole world. And you know what? What? He's right. I love you. I miss you, buddy. Okay. Movie yan about rapture, Left Behind. Kung gusto nyo panoorin, pwede. 2014 pa yan na-release. Kung makikita nyo, yakap-yakap niya yung anak niya, biglang nawala, damit lang natira. Magkakagulo ang mundo kasi yung piloto, Christian,
Lumilipad yung aeroplano, biglang nawala, babagsak ang aeroplano. Ganon din yung mga nagdadrive. At itong pinakamatindi, may part dyan, lahat nag-worship sa church, nawala, ang daming natira. Even praise and worship na kumakanta, natira. Yun yung sinasabi ko. Handa ka ba talaga? Repentance is a must. Being serious is a must. Being different is a must. Be firm is a must. Bakit? Kasi pag sabi sa verse 13 to 15, sige, ano natin sa verse 13 to 15. Sabi diyan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sige, okay na po yan. Verse 13 lang pala. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ito nga yung sinasabi ko kanina na pwedeng nangyayari kasi una seryoso ka. Kaso habang tumatagal, doon ka pa nawala. Kaya kailangan natin i-check yung sarili natin eh. O baka naman pa pwedeng simula pa lang, di ka na seryoso. Hanggang tumagal, di ka pa rin Kailangan po nating maging firm sa Word of God, maging firm sa pinaniniwalaan natin, maging firm kay Jesus, maging firm sa pananampalataya natin. Because end state na po tayo sa end times. Pinipreach natin dito, pinapaliwanag natin yung repentance para maging aware tayo. Pero ang pinakamahalaga na dapat nating gawin, i-check yung sarili natin kung tayo ba'y handa na magpakaseryoso. Okay? So, pwede po pala tayo tumayo? Kung mapapansin nyo po yung movie kanina, yung Left Behind, ang pinaka nakakalungkot na part, merong magulang na may iwan, yung anak na kasama, yung nanay na iwan, yung nanay na kasama, yung anak na iwan, yung mag-boyfriend, girlfriend, yung boyfriend na kasama, yung asawa kasama, may naiwan. Alam nyo po, napakahirap nun. At alam nyo, bilang Kristiyano, kung ano yung sasapitin ng mga naiwan. Kapag ka hindi ka naging seryoso para sa sarili mo, paano ka magiging seryoso para sa pamilya mo? Kung hindi ka a-action para i-check yung sarili mo, hindi ka repent ngayon, hindi mo sisimulan yung sa sarili mo, pwedeng maiwan din yung nanay, tatay mo. Pwedeng maiwan din yung kapatid mo, yung anak mo, yung asawa mo. So, isa tong panawagan ngayon na, are you ready? Ready ka na ba? At ready na ba yung mga sa buhay? Kasi ngayon, we need to recheck. We need to examine ano na nangyayari. Malapit na talaga dumating, ayon sa sign na sinabi ng Bible. Pero ang tanong, ano na estado ng mga mahal mo sa buhay? I-remind na natin yung sarili natin ngayon. Ngayon, tignan natin, anong estado ng mahal mo sa buhay? Yung mga anak mo ba? Yung asawa mo ba? Yung kapatid mo, yung magulang mo, okay ba? So even me, tinatanong ko yung sarili ko niyan. Kaya ayun ang kailangan nating i-check yun. Ayun ang kailangan nating gawin. Ito, yung sarili mo. Dapat ready ka. Kasi, ngayon po, ang daming pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Hindi natin alam kung malakas pa tayo mamaya, hindi natin alam kung ano mang pwedeng may gera na sa mga susunod na linggo kung ito i-allow ni Lord. Pero isa lang ang dapat na meron tayong kahandaan sa puso natin at alam natin dapat na naka-foundation tayo kay Lord. Paano yun? Number 1, repentance. Muli, tignan mo yung sarili mo. Alalahanin mo yung ginagawa mo. Meron ka bang kasalanan na hindi pa sinusuko kay Lord? Ito na yung panahon na para aminin natin yung ating mga kasalanan. Kasi kung babalikan natin, na kanina naman sinagot nyo, na naiintindihan nyo, na ang Panginoong Hesus namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli at umakyat sa langit.
ginawa ni Lord, ginawa ng Panginoong Hesus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin, magsisi. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung repentance is all about back to the basic. Kung ano man yung narating mo na ngayon, tagal mo ng Kristiyano, matagal ka nag-ministry, pero at the end of the day, sinusuko mo ba buhay mo? Yung sarili mo ba, binibigay mo ba kay Lord? Yung kasalanan mo, inaamin mo ba? So walang makakapagtago kay Lord. Yun lang masasabi ko. Lahat nakikita niya, lahat alam niya. Kaya ngayon, it is a call for repentance. A call for genuine repentance. Yung sarili mo, i-check mo at magre-reflect yan sa mga mahal mo sa buhay at sa mga tao sa paligid. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong mensahe na binigay mo po sa amin. Salamat po sa panawagan. Salamat po sa pagpapaalala. Salamat po sa sign. Binigyan kami ng sign na malapit ka ng Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala na dapat kami maging handa. Hindi kami magpapetiks-petiks. Kami maging seryoso. Dahil yun po yung panahon, Lord, na maaring bukas, maaring sa mga susunod na araw, o maaring hindi man namin alam yung timetable mo. Pero Lord, dapat maging handa kami. Kasi Lord, meron din kami mga pamilya, meron kami mga mahal sa buhay, meron kaming mga tao sa paligid namin, Lord, na mahirap sa amin kung sila'y maiiwan at hindi makakasama, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Pero Lord, turuan at tulungan mo po kami maging seryoso, maging kakaiba, at maging firm sa aming pananampalataya, Panginoon. Kagaya nga po ng sinabi mo sa iyong salita, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Lord, samahan mo kami, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, ito may hayag o tago, tulungan at turuan mo kami, Lord, at ano man pong gawa ng kaaway sa aming puso't isipan, sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus, winawasak po namin ito, sa pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy, hinihiling namin sa lahat na nandirito, sa GCM San Pablo, Lord, baguhin mo po ang aming buhay. Kumilos po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming church. At patuloy, ito po ay magbubunga, Lord, ng signs, wonders, and miracles. Ito po ay magbubunga, Lord, ng pagbabago ng buhay. Ang buhay ng bawat isa nandito ay magiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At sasamahan mo po kami lagi sa aming ginagawa at sa aming mga planuhin, Panginoon. Patuloy, inihiling po namin na ang bawat ministry na nandirito, Panginoon, ay patuloy na kalugdan mo, samahan mo ang pag-aayos ng lahat ng bagay. At Lord, sa nangyayari sa aming paligid, sa mga gera, sa mga krimen, kalamidad, hindi po namin masasabi, Panginoon, na kami po ay nakaabang o hindi po namin masasabi na nag-o-observe. Pero Lord, alam po namin na sinabi mo sa iyong pangako, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. At ayun po yung aming pinangahawakan. Samahan mo po kami, Ama. Binibigay po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming sarili, at patuloy na ikaw lang po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa at maghari sa aming buhay. Maraming pong salamat sa araw na to. Purihin ka, yung mensahe mo, Panginoon, ay tumimo nawa sa aming puso at baguhin ito, Panginoon, ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming pong salamat. Purihin ka, itaas ang iyong dakilang pangalan, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.